Chico kami. Ayan, good morning. Good morning. Kahapon may mga ano ba tayo? May mga parang Sa akin. issue ba tayo kahapon? Sa akin. Mayroon. Error. Yung ano kay Mike kahapon, ano naman yun, honest mistake naman yun, hindi naman sinasadya yun. Pero malaking abala yun sa customer natin kung sakasakaling malayo yung lugar nung napag-iwanan niya nung ano, nung susi. Hindi niya namalayan yung ginagawa niya, nilagay niya yung susi doon sa ibang motor. Hindi naman sinasadya, pero next time kung may iwasan na lang natin na mangyari yung gano'n. Sino may sasabihin? Maingay. Sino may sasabihin? Jonas? Sinabi mo na. Si Ka Jonas pala. Welcome na si Ka Jonas. Jonas. Bali, ano na naman early out ako ng mga 7 7 na bago mag-8 ng gabi. Sabi naman na ako kay kuya, Sige. pero gagawin ko muna yung mga gagawin ko bago ako. Okay. So ngayon, ang ano lang, ang may hangover lang ngayon si Angel. Tsaka si Mike. Kaya silang dalawa may hangover ngayon. Hello. Ano pa? Yung kahapon, yung kagabi, yung kay kuya, napag-isipan niya na ba? Ay, oo nga, nakalimutan ko dali. Pinapang ko na. Hindi. Hindi ka kukuha. Nakapag-fill up lang siya. Si Bombay naka-fill up na, si Tutoy wala pa, si Angel, si Ka Jonas. Ang bagong tawag natin kay Jonas ay Ka Jonas. Jonas. Loy, ikaw Loy. May na si Jonas, natalo. Natalo. Sinuko ang ano. Opo. Uy. Ito naman kami. Opo, yun sa akin. Ikaw Loy, pipirma ka ba? So bali expected natin doon sa insurance kayong 5, tapos ako baka pumirma rin ako. Kasi wala rin naman akong insurance. Hindi ka natuloy kasi hindi kaya ng budget yung mga binabayaran namin ngayon. Pag siguro, pag natapos na yung bahay, Kailan pa yun? yung equity lang. Kasi din yun 6,000 mahigit din yun. So ayun, sino may sasabihin? Ako? Si kuya. Good morning. Gusto ko lang i-recognize na yung ginagawa natin na to is sa ilang araw naman na nakikita ko naman na maganda yung result, tapos yung direction sa umaga pa lang alam na natin kahit pa paano yung direction natin. So, ibig sabihin isa lang yung natin, yung direction talaga. Yan yung sinasabi ni kuya na uniform tayo. Hindi tayo tiwa-tiwa lang tatrabaho tayo na may isang direction lang. Ginagawa natin to para dito sa isang direction na to. Hindi yung nagkakanya-kanya tayo. Mas maganda yung magtrabaho ng team kasi parang mas magaan. Hindi mabigat sa natin. Mas magaan yung gawa natin. But syempre, along the way may mga na-encounter tayong problem. Yun nga, na lang, kung talagang nahirapan tayo sa mga bagay-bagay, may mga kasama naman tayo para i-consult yung ginagawa natin. Or kay Jeff, kay Mike, or sa akin, para mas hindi tayo ganun nahirapan. Pero syempre, dapat pinapagana din natin yung mga analytical skills natin, and then yung mga discard natin. Nagiging resourceful din tayo, hindi lang tayo yung parang hindi lang nangingi. Dapat inaan din natin parang yung mga difficulties na encounter natin, hinahanapan din natin ng sarili natin. Pero pag talagang mahirap na at nagkakaroon na tayo ng delays, tumatagal ng trabaho, bakit hindi tayo humingi ng tulong?
ituloy lang natin, then mag-improve pa tayo para mas lalo pa natin mapaganda yung ating mga ginagawa. Okay? And then, maano ko lang, madagdag ko lang para maganda tayong tignan pag nagtatrabaho din. So, may ilan-ilan sa atin na during gumagawa, hindi ko nabanggit sa inyo to, pero especially kay pasensya ka na at ikaw ang magiging example ko ha. Pero pagkalahatan to, yung pag nagtatrabaho tayo, yung parang snappy ba? Snappy na yung parang ganado tayo trabaho. Like, example ko si Jonas nung isang araw o nung isang linggo ko siya nakita. Naghuhugas doon. Siguro nakasanayan na talaga ni Jonas. Hindi ko naman masipag naman si Jonas, pero nakasanayan niya talagang tumilos ng yung parang nakasanda tapos naghuhugas. Parang hindi siya tulala pa. Oo, naggagawa, malayo ang tingin. So, unang-una unsafe. Kasi wala ka sa balance. Pag medyo matutumba ka, tatrabaho ka. Pag natumba ka, tatalsik sa'yo yung mga ginagawa mo. Tapos sa iba ka nakatingin, gumagawa ka ng gumagawa. Hindi lang kay Jonas. Si Jonas lang naging example ko, pero para sa atin lahat ito. Recently lang, kahapon, kailan ka ba na Grinder ba? Hindi. Yung magneto, iniinit mo. Parang babae na nakaupo. Kagabi, Diba? Parang sinita nga yata kita nun eh. Yung parang yung handa yung katawan natin na kung sakaling may mangyari. Parang sinabi tayo. Tignan mo, ito, example ko na sa positive naman tignan mo si Mike. Hindi man tayo kagalingan, pero mukha tayong magaling talaga. Nakahiga pa si Mike, ganyan, kunyari napakagaling. Nag-under jacket pa. Parang kunyari lang magaling, pero kunyari lang naman. Yung hindi, sa kasi, sa impression ng ating mga customer, siyempre pag nakikita nilang parang hindi ka ganado or parang nalalamya-lamya ka, parang mag-aalala sila, magagawa niya ba talaga ng maayos? Pag pag kunyari sobrang magaling ka, yung snappy ka talaga, mahusay ka. Yung para yung tiwala nung customer, ibibigay mo talaga. Yun nga, sabi ko, magkaroon man tayo ng konting problema sa ginagawa natin. Dahil sobrang may tiwala yung customer sa atin. I-sit aside nyo na yun, hindi nyo na papansinin nyo kung meron man tayong mistake. Doon tayo mag-invest. Pero kung balik na rin natin, doon tayo sa gumagawa ka, pero lousy yung kilos mo. Kahit konti yan, malalaki niya yung issue na yan. Kaya siguro nagkaroon ng ganitong problema kasi ganito sa computer. Parang yun yung ko. So ipakita natin na yun yung sinasabi ko na pag nagtatrabaho tayo, likely yung ganado tayo. Kahit madali lang yung trabaho, magpasikat ka. Hindi naman yung parang yung parang ang ingot na dyan na ang pinupunto ko lang naman, huwag tayong yung parang lousy talaga. Kahapon, meron tayong na-encounter na problem dun sa Honda Click version 1. So, ayan, maganda yung ginawa natin, teamwork. Ilan tayo tumitingin? 4. So, wala tayong kasiguraduhan dun sa mga ambulansya yun. hindi tayo 100% na sure na may problema dun sa mga pyesa. Kumbaga, hindi tayo sigurado. So, hindi tayo nag-come up dun sa decision na magpalit. So, para maiwasan natin yung magastusan yung customer natin. So, maganda yung ginawa natin. Hinanap natin yung talagang naging cost ng ingay ng motor niya. Medyo natagalan man, okay pa rin kasi nakita natin yung problem, nagawa natin ng solusyon ng problema ng customer natin. Tapos syempre
malaking bagay yung ano, yung hindi siya napagastos ng malaki. Magkano naging labor natin doon? Sa CBT 300 na, di ba? Tapos ano ako sa kanya ng 300 para sa troubleshooting. Sa troubleshooting. Fair naman yun. Fair naman. naman siya para. So sa mga susunod na magiging problem natin, maganda pa rin yung ano, maganda pa rin yung nagko-consult tayo sa mga kasama natin. Kahit sabihin natin medyo tumatagal yung ano, at least na ano natin, nakukuha natin yung magandang result dun sa ginagawa natin. Try ko communicate mo lang yung customer. Oo, importante. Parang para at least na-update siya kung anong nangyayari sa motor. Actually, yung customer na yon, willing naman siya gumastos talaga. Willing siya gumastos. Oo. Wala lang tayo. Willing siya gumastos dun para mawala lang yung problem niya, pero siguro na-appreciate niya naman tayo na gano'n yung ginawa natin sa motor niya. Kaya dagdag ko lang, di ba sa mga click madalas ano tayo, wala tayong TPS na. Kasi wala talaga nabibili. Pwede siguro tayo mag-ano nung kahit ng aftermarket. Pwede. Yung mga Maghahanap na rin ako ng mapagbibili nun. Mga ganda-gandang klase nun. para may choices. Big spike, sabi nila. Oh, yung pit spike yung nakita ko tumatagal. Kasi ganun din last time yung kinabit ko sa ADB 150. Oo. Bumabalik dito, okay yun. Okay to yun. Nasa ano lang daw yun. Bigyan niya ng 600. Kasi hindi talaga siya nabibili ng Sampo talaga siya. kasama yung throttle body. Tinignan namin sa catalog kahapon natin din sa Sampo talaga. Oo talaga siya. Oo talaga nagbibili. Sabi niya walang GPS na nga. Ayaw nga pala sabi ko sa buong pala yan. Asin na lang eh. Anything? Nakailang bote kayo? Patulog lang. Pahinga muna. Ah. Pahinga muna. No? Sige, okay na. Kung ano, magligpit-ligpit muna kung wala pa tayong customer. Tapos kami ni Loy, sa electrical kami magpo-focus ulit ngayon kasi wala pa naman. Tara, Okay? mangarang lang tayo. Dismiss.